Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse na po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng PIN number online. So kung wala pa po kayong PIN number and gusto nyo magkaroon ng PIN number, and also ituturo ko rin sa inyo kung paano kumuha ng PIN ID pagkatapos natin kumuha ng PIN number. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! Before po tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business RMT Travel and Tours. Kung gusto niyo pong magpabook ng airplane ticket, ferry ticket like to go, or gusto niyo mag-vacation sa Boracay, Palawan, Cebu, or Bohol, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page, RMT Travel and Tours, para sa promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. Gamit ang inyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni orus.bir.gov.ph. Lalagay ko rin po yung link ng website ni BIR Orus dito sa description ng video to at sa comment section ng video to para i-click nyo na lang po. Once nasa website na po kayo ni BIR Orus, ganito po yung makikita nyo. So, para mag-create or kumuha tayo ng PIN number, i-click nyo po yung New Registration. Then, may lalabas na option sa baba. I-click nyo po yung As an Individual. Sa bandang baba, may lalabas na Application for Registration of Individuals. Scroll nyo lang yan pababa hanggang may makita kayong Create an Account button sa baba. I-click nyo lang po yun. Then, may makikita kayong Orus Terms of Service and User Agreement. Basahin nyo lang po yan. Scroll nyo lang pababa. Then, may makikita kayong I have read the above terms. Click nyo po yung box para malagyan ng check. So, once may check na yung box, i-click nyo lang po yung Agree button. After that, mapupunta na tayo sa pag-create ng Orus account. So, sa Register As, click nyo lang po yung Taxpayer. Then, i-click nyo po yung Without Existing PIN. So, etong video to, para to sa mga wala pang PIN number. So, kukuhanan natin sila ng PIN number online. Then, may lalabas dyan na attention. Nakalagay dyan, make sure wala pa daw po kayong PIN number. So, bawal kasing madoble yung PIN number. So, bawat isang tao, isang PIN number. So, kung in case manadoble yung PIN number nyo, punta na lang kayo sa BIR para ipaayos. And then, once okay naman sa inyo tong reminder na to, click nyo lang yung I agree button. Next is fill upan naman natin yung user type transaction. I-click nyo lang po yun. So, dito, mamimili kayo kung ano yung reason or type ng TIN number na kukunin nyo. So, una, yung get a TIN number for foreign nationals. Sa mga foreigner po ito. And then, yung pangalawa is register a business as professional. So, para po sa mga lawyer or CPA, basta nag-offer ng mga services nila as professional. And then, yung pangatlo naman is register a business as single proprietorship. Kung magbe-business po kayo, like mga small business or mga mag-create kayo ng own company nyo, so ito naman yung TIN number na kailangan nyong i-register. Yung pang-apat naman is register a business as professional and a single proprietorship. So ito naman, kung pinapractice nyo yung profession nyo like lawyer and also may business din kayo, so ito naman yung register yung TIN number kung wala pa kayong TIN number. And yung pang-lima naman is get TIN for Filipino citizen, EO98 or yung one-time taxpayer. So, ito naman, kung may mga transaction kayo sa government, like magbabayad ng tax, so ito naman yon. And ito rin po yung gagamitin nyo kung gusto nyo, halimbawa mag-a-apply pa lang kayo ng work and gusto nyo kumuha ng PIN number. So, ito po yung isi-select nyo, yung EO98. And lastly naman, para sa mga OFW, ang isi-select naman is get PIN for overseas Filipino worker or OFW or overseas contract. So, ito yung PIN na gagamitin nila. So, pag nag-register kayo, i-select nyo yung get PIN for OFW.
So, dahil po yung sa example natin, ang gagawin natin is magkukuha muna ng TIN para sa mga unemployed and mag-a-apply pa lang ng work. So, ang isi-select po natin na user type dito is Get TIN for Filipino Citizen or EO98/one-time taxpayer. And also, pwede rin to sa mga mag-a-apply or mag-open ng bank account na kailangan ng TIN number. So, ito yung select nyong reason or user type. Next is magsiselect naman tayo ng taxpayer type. So, i-click nyo lang po yung taxpayer type. Then, magsiselect tayo kung anong taxpayer type tayo. So, una, yung one-time transaction, Filipino citizen. So, ito po yung ginagamit. Halimbawa, may need kayong bayarang tax and kailangan nyo ng TIN number. And then, yung isa naman, yung executive order number 98 or Filipino citizen. So, ito naman, pag wala po kayong TIN number and gusto nyo palang kumuha ng TIN number, mag-a-apply pa lang kayo ng work, or gagamitin nyo sa pag-open ng bank account. So, ito po yung iselect nyo, yung EO or Executive Order number 98. So, once nakapag-select na kayo, click nyo lang po yung OK button. Next is fill upan natin yung iba pang information sa baba, yung first name, middle name, and last name ng kukuhanan natin ng TIN. Kung wala po kayong middle name, click nyo lang po yung box ng I have no middle name para hindi nyo na fill upan yung middle name. Kung meron po kayong middle name, fill upan nyo lang po yung middle name at wag nyo pong i-click yung box ng I have no middle name. Then, next is fill upan natin yung suffix. Click nyo lang po yung suffix. Kung may junior or the third po kayo, select nyo lang dito sa suffix. Kung wala po kayong junior or the third, click nyo lang po yung NA or not applicable. Once na-select nyo na yung suffix na para sa inyo, click nyo lang po yung OK button sa baba. Next is fill upan naman natin yung date of birth or yung birthday. So, click nyo lang po yung box ng date of birth and then select nyo lang po yung year, month, and date ng birthday nyo. So, once na-select nyo na, click nyo lang yung set button. Next is fill upan naman natin yung civil status. Click nyo lang po yung box ng civil status. Then, select nyo lang po kung anong civil status nyo, kung single or married. And then, once nakapag-select na kayo, click nyo lang po yung OK button. Then, next is fill upan naman natin yung gender. So, click nyo lang po yung box ng gender. Then, select nyo lang po kung anong gender nyo, kung female or male. So, once na-select nyo na yung gender nyo, click nyo lang ulit yung OK. Next is fill upan naman natin yung email. Make sure po, active po yung email address na ilalagay nyo dito kasi mag-email sa inyo si BIR. So, dapat ma-receive nyo yung email ni BIR sa inyo and nabubuksan nyo yung email na yon. So, i-type nyo lang po yung active email address nyo dito. And then, may lalabas na attention or reminder na make sure daw po yung email address nyo is permanent email na may-ari nung TIN number. And dapat active daw po yung email address na yon kasi mag-i-email nga po si BIR sa atin. So, once okay naman po yung email address nyo, click nyo lang po yung I acknowledge. Then, sa bandang baba naman, magre-register na tayo ng password natin. So, yung password dito is minimum of 12 characters. And pwedeng lumagpas sa 12 characters, dapat combination siya ng word and number and special characters. And dapat may isang big letter and may isang small letter. Pwede naman maging dalawa yung small letter at big letter, basta at least meron isa. So for example is Marjorie_0935. So combination siya ng word and number. And also may special character siya na underscore. Yung mga special characters, ito po yung at, underscore, or yung $sign, or yung hashtag. So, at least meron po isang special character. And then, once nakapag-isip na po kayo ng password nyo, i-type nyo lang po yung password nyo sa password na box. And then, type nyo rin po ulit yung password nyo sa confirm password box. So, make sure po same password yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. Once may nailagay na kayong password sa password box at sa confirm password box, click nyo lang po yung I am not a robot para malagyan ng check. And then, once nakapaglagay na kayo ng password nyo and then na-check nyo na yung box ng I am not a robot, i-click nyo lang po yung register button sa baba. And then, may lalabas na notification na nag-email daw sa atin si BIR para i-verify yung email address natin. So, check po natin yung email natin. So, ito po yung sample email ni BIR account verification. So, para i-complete natin to, click lang natin yung verify account. By the way, kung hindi nyo po makita yung email sa inyo ni BIR, check nyo po sa spam folder ng email nyo. Baka nandun yung email ni BIR sa inyo. So, once nakita nyo na po yung email sa inyo ni BIR, click nyo lang po yung verify your account. After that, may lalabas na confirmation, congratulations, you have successfully created an account. So, click lang natin yung OK and then magla-login na po tayo. And then, mapupunta na tayo sa login page ni BIR. Sa login as, i-click nyo lang po is taxpayer.
And then, i-type nyo po yung email address na iniregister nyo sa BIR kanina and also yung password na niregister nyo. So, once na-type nyo na po yan, click nyo lang po yung I am not a robot na box para malagyan ng check. So, once na-type nyo na yung email address nyo, password nyo, and then na-click nyo na yung box na I am not a robot, click nyo lang po yung login button. After that, mapupunta na kayo sa inyong BIR Horus account. And then, click nyo lang po yung new registration. And then, may lalabas na choices sa baba. I-click nyo po yung as an individual. And then, may lalabas sa baba na application for registration. And then, may makikita kayong button na fill up registration form or 1904. Click nyo lang po yung button na yon. Then, next is fill upan natin yung iba pang information. So, dahil lang sinelect natin user type kanina is yung EO98, so kakailanganin po natin dito ng PhilSys ID or yung national ID. Kailangan po natin ilagay dito yung national ID number natin. So, i-type lang po natin yung national ID natin dito sa PhilSys card number. And make sure po pag kukuha kayo ng 1904 or TIN number as wala pang work or maghahanap pa lang ng work, kailangan po ng national ID or PhilSys ID. Gagamitin po dito, required po sa pag-apply ng TIN number. Sa online lang naman required ang national ID. Pwede naman kayo mag-apply pa rin ng TIN number sa BIR office mismo kung wala kayong national ID at ibang ID yung meron kayo. Pero pag dito sa online kayo kukuha ng TIN number and via unemployed or maghanap pa lang ng work, kakailanganin po ng national ID. And the next, fill upan naman natin yung iba pang information. First name, middle name, last name. By the way pala, kasi may fill up na to kanina sa una nating finilapan, so no need na natin tong fill upan. Ang kailangan na lang nating fill upan is yung citizenship. I-select nyo kung anong citizenship nyo. Yung ibang information dyan, automatic may fill up na based sa finilap natin kanina, kagaya ng civil status and gender. So, next nating need fill upan is yung mother's maiden name, yung pangalan ng nanay nyo ng dalaga. First name, middle name, and last name niya nung dalaga pa siya. Then, fill upan din natin yung name ng father natin, yung first name, middle name, and last name. Then, next is fill upan naman natin yung contact number. Ilagay lang po ninyo dito yung mobile number nyo. And yung email address naman, automatic may fill up na yan sa nilagay natin kanina. And then, i-click lang natin yung continue button. Next is maglalagay na po tayo ng residence address. So, i-select nyo lang po kung anong province kayo, anong city or municipality, and kung anong barangay. Next is kumpletuhin po natin yung iba pang address information natin, gaya ng town, unit number, and yung lot or block number, and then yung street number and subdivision. So, kung meron kayong subdivision, ilalagay nyo po dyan. Kung wala, NA na lang po ilagay nyo. So, kailangan fill upan natin lahat to, lahat ng may asterisk na red. Yung wala po kayo, halimbawa, building number, NA nyo na lang. Kung street lang yung meron, yung street na lang yung fill upan nyo. And don't forget din ilagay yung zip code ng address nyo. So, once na fill upan nyo na yung mga address information, i-click nyo lang po yung continue button sa baba. Then, mapupunta kayo sa purpose of TIN application. So, automatic may fill up na yan dahil sa sinelect natin kanina. So, i-click nyo na lang yung continue button. Next is mapupunta tayo sa authorized representative. So, kung may authorized representative kayo, click nyo lang yung yes. Kung wala, kung sa inyo lang talaga yung TIN number and wala naman kayo authorized representative, click nyo lang po yung no. So, once nakapili na kayo, click nyo lang ulit yung continue button. Next is yung spouse information. So, kung married kayo, pipil upan nyo itong spouse information. So, dahil single yung sinelect ko dito sa example kanina, so no need nang fill upan yung spouse information. Para sa married lang po ito. So, once na fill upan nyo na itong spouse information or wala naman kayong pifill upan, i-click nyo lang yung continue button. Then, mapupunta na tayo sa pag-upload ng attachment or pag-upload ng valid ID. So, una po, mag-upload muna tayo ng government-issued ID of the taxpayer. And reminder lang po, yung picture ng valid ID na i-upload natin is dapat in JPEG format or PNG or PDF format. And maximum of 25 MB lang dapat ang size ng picture. So, kung masyadong malaki yung size, kasi lalo na sa camera ng mga phone ngayon, malaki na yung size ng picture, pwede nyo yung screenshot sa phone nyo para lumiit yung size ng picture. So, para i-upload na natin yung picture ng government-issued ID, i-click nyo lang yung upload file sa baba ng government-issued ID. And then, i-select nyo na sa phone nyo or sa PC nyo yung picture na i-upload nyo.
And next naman nating i-upload ay selfie holding the government-issued ID. So, pa-picture na lang kayo sa friends or relatives nyo na hawak-hawak nyo yung government-issued ID nyo. And then, i-click lang ulit natin yung upload file sa baba ng selfie holding the government-issued ID. And then, i-select nyo lang sa phone nyo or sa computer nyo yung picture na i-upload nyo. So, once nakapag-upload na kayo ng attachment ng picture na ID nyo at ng selfie nyo, may lalabas na notification na files successfully uploaded. So, click nyo lang yung OK button. Once nakapag-upload na kayo ng government-issued ID nyo at ng selfie nyo, i-click nyo lang yung continue button sa baba. Then, lalabas yung summary ng mga information na in-input nyo kanina. So, double check nyo lang kung may papalitan ba kayo. Then, scroll nyo lang pababa. May makikita kayo dyan na I or we declare. I-click nyo lang yung box na yon para malagyan ng check. Basta click nyo lang yung mga box na yan para malagyan ng check. So, once na-click nyo na yan, i-click nyo lang yung submit application button sa bandang baba. Then, may lalabas na notification na submit na daw yung application natin for TIN number. And then, mag-i-email daw sila sa atin within 3 working days once approve yung application natin ng TIN number. And may marireceive din tayong email galing kay BIR na nasubmit na nga daw po yung application natin, and then magna-notify sila sa atin after 3 working days once na-approve na yung TIN application natin. So, after 3 working days nga, may na-receive na akong email na approve na daw yung TIN application. So, eto na yung TIN number. Makikita nyo na po dito sa email ni BIR. So, pwede nyo nang gamitin tong TIN number sa any transaction nyo na need ng TIN. So, para kumuha ng TIN ID online, balik lang tayo sa BIR Orus website and then click lang po natin yung login. Then, ilalogin na po natin yung BIR Orus account natin. Sa login as, click nyo lang taxpayer and then type nyo lang po yung email address nyo and yung password nyo na ni-register kanina. And then, click nyo po yung box na I am not a robot para malagyan ng check. And then, click nyo po yung login button. After that, mapupunta na kayo sa BIR Orus account nyo. So, click nyo lang po yung Get Your Digital TIN ID. Then, may lalabas na View Your Digital TIN ID sa baba. So, click nyo lang po yung View Your Digital TIN ID. After that, may lalabas sa bandang kanan na Digital TIN ID. Scroll nyo lang po yan pababa. And then, may makikita kayong View Your Digital TIN ID button. Click nyo lang po yung View Your Digital TIN ID button. And then, may lalabas na Digital TIN ID. So, mag-a-add muna tayo ng photo. So, click nyo lang po yung Add Photo. Before po kayo mag-upload ng picture para sa Digital TIN ID nyo, so, basahin po muna natin tong guidelines sa pag-upload ng picture. So, dapat daw po yung file type is JPEG or JPG or PNG. And yung file size is maximum ng 10 MB. So, para po lumiit yung size ng picture, kasi di ba po yung mga camera ng cellphone ngayon, malalaki na yung size ng picture. So, ang pwede nyo gawin, pa-picture po kayo, and then screenshot nyo na lang para lumiit po yung size ng picture. Tapos, yung size po ng picture is 1:1 photo ID with white background. So, pwede nyo na pong i-crop na lang yung picture dun sa cellphone nyo and gawin yung 1:1. Na-adjust naman siya. And then, dapat current po yung picture nyo, not later than 6 months. And dapat daw po nakatingin tayo sa camera, hindi nakatingin sa baba. And bawal po yung naka-smile, nakita yung ngipin. And dapat kita din yung ears natin. Bawal po naka-face mask or bawal naka-shades. So, basahin nyo na lang po yung other guidelines. So, yun lang naman yung mga importante. So, once nabasa nyo na yan, click nyo lang yung proceed button. Once nakapag-upload na po kayo ng picture nyo, click nyo lang po yung button ng Generate Digital TIN ID. After that, may lalabas na Confirm Digital ID Generation. So, may naka-note dyan na pwede lang daw nating i-update yung TIN ID natin 30 days after nating mag-generate ng Digital TIN ID. So, once okay naman sa atin yan, so click lang natin yung box ng I have read para malagyan ng check, and then click pa natin yung confirm button. After that, may lalabas na feedback or survey. So, click nyo lang yung take survey para sagutin yung survey or feedback nyo sa service ni BIR Orus. So, hindi ko na po ipapakita dito yung pagsagot ng survey. So, short survey lang naman po ito. So, once nasagutan nyo na po yung survey, balik lang po kayo sa BIR Orus account nyo, login lang po kayo ulit, and then click nyo po yung Get Your Digital TIN ID.
Then, may lalabas na option na View Your Digital TIN ID. Click nyo lang po yung View Your Digital TIN ID. Then, may lalabas sa bandang kanan na Digital TIN ID. Scroll nyo lang po yan pababa. And then, may makikita po kayong button na View Your Digital TIN ID. So, click nyo lang po yung button na yan para makita nyo na po yung Digital TIN ID nyo. After that, makikita nyo na po yung Digital TIN ID nyo. So, yan na po yung front and back. So, click nyo lang po yung Download Digital TIN ID para ma-download nyo na po yung Digital TIN ID nyo. So, download nyo lang po ito and then save nyo po and then pa-print nyo po and then pa-laminate nyo po. Ito na po yung TIN ID nyo. Pwede nyo na po itong valid ID. After nyo i-click yung download button, may lalabas na privacy agreement. So, click nyo lang yung I agree button. After that, mada-download or masisave nyo na yung digital TIN ID nyo. So, pwede nyo na pong gamitin nyo na valid ID. Pa-print nyo na lang and then pa-laminate nyo po. By the way, yung digital TIN ID ay hindi na nagre-require ng signature. So, para ma-verify na valid yung digital TIN ID, scan nyo lang po siya gamit yung camera ng cellphone. Mabe-verify na po doon na valid siya and legit. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And don't forget to follow din ang aking Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. Please subscribe din po sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessings. Thank you po in advance. Thank you po for watching. See you on my next video. Bye-bye!